Okay, aray. Ah! Good morning mga pards. Ulit, nandito ako sa ating manukan. Tapos na ako magpakain dito sa ating mga alagang manok. Tapos na rin akong maintenance, so maglinis nitong paikot ng ating breeding pen. So ngayong araw is pang-anim na araw nating nagbabakuna or nagbibigay orally sa ating mga Buff Orpington or sa ating mga manok na nagkaroon ng mycoplasma. So so far so good. So kahapon or ni isang araw namamaga pa yung left eye ng isa nating Buff Orpington, tapos yung isa is nagluluha pa rin. So ito, tingnan nyo, pang-anim na araw na, and good news, may wrong progression ba tawag nun, or nag-progress na yung pag-aalaga natin o sa paggagamot natin sa ating mga manok, and hindi na namamaga, hindi na rin nagluluwa. So tatapusin na rin lang natin hanggang bukas yung kanilang paggagamot or pagbibigay ng antibiotics sa kanila. So ito, naturuan lang din ako ni Pastor Aldrin Broquesa, isa mga kaibigan natin at kapatid natin sa pananampalataya. Si Pastor Aldrin Broquesa, isa sa nagtuturo sa akin ng proseso ng paggagamot, pagbibigay ng antibiotic, and paano alagaan yung mga free range chicken, kasi isa rin siyang breeder, nag-breed din siya, and at the same time nagbebenta rin siya ng fertile egg. Meron din siyang available na day old chick ngayon na Decal Brown. So mga galing to sa Robina, legit to mga parts. So may mga gusto dyan na mag-alaga ng layer type or paitlugin, PM nyo lang si Aldrin Broquesa, Pastor Aldrin Broquesa. Popost ko yung Facebook link niya sa comment section, sorry. So ayun, so tara, samahan nyo ako at magbibigay tayo ng gamot sa ating mga manok na may mycoplasma. Let's go! So ito yung hospital natin, ito mga manok. Diyan nakalagay yung ating mga Buff Orpington na nagkaroon ng mycoplasma or slight na tawag ng slight coryza. And diyan sila nakalagay, diyan sila nakakulong sa ngayon. Naka-separate sila doon sa ating breeding pen and even doon sa ating brooding. So mahalaga na naka-separate sila doon sa karamihan para di na makahawa. So ngayon nagbabakuna tayo or nagpapainom tayo ng orally ng ating mga Buff Orpington na may mycoplasma. Yun yung nagluluha ng yung mata, isa sa mata ng manok, either kaliwa or kanan, nakukuha usually viral or sa pag-dust batting ng mga ating mga manok, yung mga alikabok na pupunta sa mata nila kasi sila nagluluha. So ngayon nagpapainom tayo sa kanila ng pinaghalong Respirax at Vetracin Gold. Yun yung pinaghalo na yun. 0.5 ml, yun yung per head ng bawat manok. Yun yung pagpapainom, yun yung dosage natin for 7 days. So ngayon is pang-anim na araw na nila, and good news kasi wala na sila, di na nagluluha, and wala na. So tatapusin na lang natin hanggang bukas, and ilalagay na natin sila ulit doon sa kanilang kulungan. So ito yung tinamaan ng mycoplasma, yung ating Buff Orpington show type. Standard to, galing kay Prax. Mabigat na sila, going to 3 months old na sila ngayong katapusan ng February. So ito yung rooster natin, going to 3 months old, mabigat, and wala na. Ayan guys, wala na siya. Ops. Ang likot. So kung titignan yung kanyang kaliwang mata, wala. Para sabihin nyo naman, ayan, kanan, wala. So eto, yan, baka sabihin nyo budol tayo, yan, 0.5 yan mga tol, naka syringe. So orally natin bibigay, bigyan na natin. Ay. Ang likot, ouch. Ow. Aray. May kalmot na naman tayo. Okay. Already. No. Mabilisan lang. Ayun.
Next. So ayan, 0.5 dun sa isang Buff Orpington. So ito yung isang Buff Orpington natin na hen. Isa rin tong rooster, ayun, isang rooster. Isa rin tong standard Buff Orpington show type. Ayan yung left eye niya. Tapos ito na yung tinamaan, yung right eye. Dati maga siya, tapos nakapikit, ngayon okay na. Ayan, di ba? So thank you Pastor Aldrin sa pagtuturo sa akin ng paggagamot ng mycoplasma. Sorry, ang likot ng manok natin. Thank you Pastor Aldrin sa paggagamot ng mycoplasma and sa patuloy na alalay sa akin sa pagmamanok. Maraming salamat. So, ayan. Uy. Orally. Okay. Aray. Aray. Last na bukas. So, wala na tayong problema. So, yun. Nakukuha yung mga, yun nga, isa sa pinagkukunan ng mycoplasma or sabi ng iba is coryza. Yung pagpasok sa manukan nyo, pag may pumapasok na ibang tao sa manukan nyo na hindi nag-disinfect. So sa akin, importante sa akin yung pag-disinfect ng paa, lalo na yung foot bath, tinatawag. Ang ginagamit ko is Major D na may halong Sunrox. Yun yung pinang-spray ko sa akin, lalo sa akin, Kipay Guapo, sa misis ko, kila Papa, pag pumupunta dito sa manukan natin, is nagdi-disinfect sila. Ina-spray nila yung ilalim ng kanyang tsinelas or sapatos. So pag may gustong bumisita dito, ganoon din ginagawa natin, nagdi-disinfect tayo. And once a week or twice a week ako nagdi-disinfect sa palibot ng aking range. Yan, ina-spray ko sila paikot yung kanilang breeding pen. Tapos kung saan sila lagi nakapwesto, yung may mga ipot, yun yung pinaka-importante, disinfect. Tapos maintenance na rin ng mga inuman. Dapat laging malinis, laging hinuhugasan bago maglagay ng bagong tubig. And dapat twice or once a day ka nagpapalit ng iniinom nilang tubig. So, yun lang. At ito na nga mga parts, dumating na yung isang hen natin na bambuline. Iaasawa natin doon sa ating rooster na galing kay Excellent. Pero nandito pa rin yung ating Flanagan na galing kay Sir Alexis. Nga lang, molting sila pareho. So, most probably, ikukondisyon muna natin sila at di muna natin sila isasalang sa breeding para yan natin tumubo yung kanilang balahibo ng maayos and ma-condition natin ng maayos yung katawan nila. So, ngayon, kinukondisyon natin sila para i-breed. Paliguan na kahapon, nabakunahan na rin. So, yun. Ito yung pinapainom natin gamot sa kanila. Vitamins once a week. May itlog na nga dito. So, umalis ako sa bahay na malinis yung damit ko. Pagbalik ko na ni Churo. Maggalit na naman nito asawa ko.